Siya mo may naganda. Okay. Para po sa hindi nakakakilala po sa ating speaker, ay isa po yan sa mga consider mga bahay na mahal sa AUP. Bakit? Kung mapapansin niyo po, yung office niya po yung pinaka-abstract. Hindi. Doon po sa office ng AUP, doon sa baba ng library, katabi ng science ng history department, yung may maliit na kwarto. Yun po yung office ng AODIS, yung AUP Online Information System. Siya po may kasalanan ng magkakaroon ng AODIS sa kanyang mga kasama niya. Yan. Siya po si Sir Winifred G. Pasapa. Siya po yung System Administrator sa AUP. So, at present, isa po siya sa mga active ng mga professor sa AUP na nag-ministry po sa kanilang AUP at sumasama po sa ating mga small groups. Tulad po nung ngayong week, last week, yung past week, nandun po sila sa Poyo. At may kasama siya mga iba't ibang small group na kasi si Sir Jeremy, yung kasama rin po niya tuwing gabi-gabi kasi meron po week of prayer or revival or crusade na ginaganap sa Oyo Church this past week. So gabi-gabi po sila doon. Kasama yung speaker kanina, si Sir Jeremy. So yun yung mga ministry nila. Tinutulungan nila kami, mga student ministry na yung support na nabibigay nila as technical support, magaling po yan sa mga buting team. And then sa resource speaker din po. So ngayong buwan ng September, binigyan po ng AY Department ng month na ito ng temang technology. Getting Techy with Christ. Getting Techy with Christ. Non-traditional, but it's effective. So yun yung team natin ngayong month na ito. So, di ba nabanggit ni Sir Jeremy yung later part ng kanyang speak kanina, yung kung paano ginagamit ng kaawa yung mga microchip, yung technology, kung paano gagamitin yung mga tracking device, GPRS, para malocate yung mga tao at the same time, para malocate yung mga believers sa darating na panahon. Yun yung purpose namin. Pero, minsan, ginagamit din ng Panginoon ang mga bagay na to, diba sa Bible? An eye for an eye and a tooth for a tooth. So, ginagamit din ng Panginoon ng mga technology natin, ng mga media devices, para sa kapakanan ng kanyang gawain, para sa advancement naman ng kanyang gospel. So, ating Sir Speaker ay akma-akma po sa ating tema ngayong hapon. So, pagkakabapin natin sa kanya, Sir Lee Masama. Hello, Mike. Yes. Magandang hapon po. Ito pala yung tumutunog. Ito na yung tumutunog. Hello, Mike. Yes. Hello. Yun. Ganyan po talaga minsan. Ang technology, hindi natin maintindihan kung bakit ganun. Kailangan na-experiment ko lang. Magandang hapon po. Mabuti at na ako po ay natutuwa makarating dito sa church dito. Magkakalapit lang tayo. Lagi po nadadaanan dito. Lagi kayong mga kesyan. Kasama namin this week, Sir Flores, gabi-gabi namin na ako. Minsan, friend, dalawang biyahe. Minsan tatlong biyahe pa. Dahil maraming kabataan na gustong tumulong sa gawain. So, okay yan. Mabuti. At gusto na lang tumulong, gusto na mag-attend ng mga revival. So, ngayon po, ang sabi ni,
Merlin. Sabi niya ay Christ getting techy with Christ. Okay, bagong klase niya na yan. Topic. So ang translation mo, ang interpretation mo dyan, Bible, pareho lang ibig sabihin yan. Bible, Spirit of Prophecy, Technology, and Youth. Kasi po ang sabi sa akin na topic basta about technology and history. So before we start, we want to welcome Hope. We want to pray first before we start, as we start. Let's pray. Our Father which art in heaven, we are here in your holy presence to open your word, to know what you want us to do with our life, to know your will, and to know our talents and how we can use it for your glory. Please give us wisdom and understanding, Lord. And thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name we pray. Okay, ito po ang ating outline ngayong hapon. Ano ang oras na tayo dito? Hanggang? Yun, 2:40. No problem. Kahit 15 minutes o 3 hours, pwede yan. Marami pong participation to. So, ito po yung ating outline ngayong hapon. We will touch on these things. Halo-halo na yan. Dahil ganyan talaga yan, halo-halo. Kung pinasa nyo rin ang Proverbs, halo-halo rin yun. Kung pinasa nyo rin ang Bible, halo-halo rin yun. So, okay lang. Pakibawasan mo asa ng konti kasi medyo na yun. So, sino ang tayo po magbubuklat ng ating Bible? At isa-isa kayong babasa. Aha. Maraming pong participation ito. Ecclesiastes 12:1-7. Let's open our Bibles to Ecclesiastes 12:1-7. Meron po ba kayong Bible sa inyong mga cellphone? Nasaan ang Ecclesiastes? Nasa may... Okay, Ecclesiastes 12. Alam niyo po, ang Ecclesiastes ay book na hindi maintindihan yung bakit ganun ang sinasabi ni Haring Solomon. Parang siya baga ay depressed. Sabi niya, walang kwenta lahat. Everything is vanity. Vanity is vanity. Everything under the sun is like a chasing after the wind. Okay, let us read, but it is still wisdom and it is still in the Bible. So, sino gustong bumasa ng verse 1? Remember, Creator, the days of your youth, before the days of trouble come, and the years of trouble, and you will say, I find no pleasure in them. Okay. Atin daw alalahanin ang ating mga Creator habang tayo ay bata pa. Tayo yun. Tayo yun. Tingnan niyo yung matatanda. Hindi na sila masyadong masaya sa kanya. Mahirap nang lumakad. Mahirap nang bumangon. Parang pagod na sila, di ba? Kaya hindi na nakakarating paghapon na. Buti na lang sir, nandito kayo. Ibig sabihin hindi, you still have pleasure to stay alive. Huh? I have no pleasure in them. Okay, ako na babasa ng verse 2. While the sun or the light or the moon or the stars did not darken. Ibig sabihin daw, we should give, remember our Creator, habang nakikita pa natin yung sun. Pag dumilim yung sun, ibig sabihin, dumilim ba talaga yung sun o dumilim yung paningin? Malabo na yung mata, sabi ni Tatay sa labas. Hindi na rin makita ang buwan. Dumilim na rin ang mga stars. At maulap na. Ako, parang may katarak ko. Maulap na ang kanyang paningin. So habang nalilinaw pa ang ating mata, mga kaibigan, kailangan natin purihin ang Diyos. Ano pang nandyan? In the day when the keepers of the house shall tremble. Pag nanginginig na ang tuhod, di ba? Yung ating mga lolo na natin, mga pag magbibigay sa atin ng pagkain na gano'n yung pinggan. Di ba? Pag yun, di-demonstrate tayo sa labas. Pag magsusubo, halos malaglag na yung laman ng ano. Habang tayo mga bata pa,
gamitin natin ang, sabi ni Solomon, gamitin natin ang lakas natin sa pagpuri sa ating Panginoon to bring glory to God. And the grinders cease because they are few. Nasa verse 3 tayo. Mag-open ang Bible dahil ito ay napakaganda. Ano yung ibig sabihin mo? Palagay mo. The grind, ngipin daw, ngipin. Pag yung grinders daw ay kakaunti na, yung panghilig. Pag kaunti na ngipin, mahirap na rin. Ano naman sunod? And those that look out of the windows be darkened. Palagay niya ano yun? Mata. Yung nakasilip daw sa bintana ay madilig na. And the doors shall be shut in the trees when the sound of the grinding is low. Pag, ano palagay niyo when the sound of the grinding is low? What do you think this is? Is it hearing? Pwede, no? Pwede. Pero, para masigurado natin, pagdating natin sa langit, alam natin sa lumo. Pero, siguro hearing to. And he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Siguro related to. And also, when they shall be afraid of that which is high, natatakot na umakyat sa hagdan, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden. Grasshopper shall be a burden. Ang hirap buhatin ng, anong yung grasshopper sa Tagalog? Tipaklong. Kibawasan pa ako ng ang hirap buhatin ng tipaklong. Tipaklong na lang, hirap buhatin, no? So, yan ang nangyayari sa ating mga paglumampas ng ating kabataan. Pati tipaklong, hindi natin mabuhat. Sabi yan sa Bible. And desire shall fail. Ayaw nang lumabas. Ayaw nang mag-enjoy. And because man goeth to his lone home, and the warden go about the streets. Sinusundan ka na ng mga maglalamay. Ang sabi mo sa verse 6, or never the silver cord be loose, and the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, and the wheel broken at the cistern. Palalalim na yung sabihin ito. And then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Kaya kung ako'y natutuwa, pag ang mga kabataan, ay gustong pumunta sa church, katulad mo ngayon. Pag ang mga kabataan gusto mag-outreach, yan, kailangan natin suportahan tayo yung mga nakakatanda. Mabuti kong suportahan natin itong mga ating kabataan. Ang question, kailan tayo nagiging hindi na youth? Pag-late na. Pag-late na, sir? Pag-late na. Maraming po ate, Tagalog. Hindi ko alam yung Tagalog na yun. Yung mahirap minsan eh. Igual na. May Bible study kami, ako rin yung Tagalasa. Pag-buklat ko, napakalalalim ng Tagalog. Tinatawanan ko ng aming Bible study. Dahil alam ko ng Tagalog yung mababaw. So, meron po akong nakitang graph sa internet. Pag ganyan ang hormone. Pagdating ng 30, pababa na. So, pag na. So, hindi na tayo nag-improve. Nag-start ng bumaba ang ating youth. So, habang youth pa kayo, sabi ni Solomon, we should remember our Creator in the days of our youth. And then, ano naman ang pwede natin gawin sa ating mabuti ba, basahin ko na lang. Okay. Nasaan yun? Hindi kaya si Christian. Tayong lahat, naniniwala ako na lahat tayo may role sa gawain ng Diyos. Sino dito ang hindi pa natatagpuan ang role niya sa gawain ng Diyos? Hindi kumasan ako eh. Tatagpuin natin yung friend. Ngayon, sana makita natin. Pag binasa niyo po yung Romans 12:4-8, yung 1 Corinthians 12:9-11, 27, Ephesians 4:8-11-16, Acts 6:1-7, verse. Ito pong mga verse na ito, nakalista din yung mga gifts para sa church. Ang ating simbahan ay body of Christ.
Minsan parang magkakontra tayo. Minsan parang may kaliwa, may kanan. Pero kasama pa rin sa katawan sa body of Christ, the church body. And it balances and lahat ito kasama. Ang examples niyan ay ministry as faith. So, it says God bestows upon all members of the church all daw. Ibig sabihin, kasama ako, kasama ang mga bata, kasama ang matanda, kasama ang mga teacher, kasama lahat. All members of the church in every age, spiritual gifts, which each member is to employ in loving ministry. Yan. Oops, yan ang nakita. Loving ministry for the common good of the church and of humanity. So if tayo ay marunong umawit, tayo gamitin natin ang ating pag-awit para sa kabutihan ng ating church. Given the agency, by the agency of the Holy Spirit, who apportions each member as He wills. The gifts provide all abilities and ministries needed by the church to fulfill its divine ordained functions. Okay, example for gifts ay faith. Yan. Yung malakas ang pananampalataya. Meron tayong mga kilala ng mga kaibigan na malakas ang pananampalataya. Ngayon kung hindi malakas ang pananampalataya, okay lang. Baka nai-improve ito, di ba? Sabi sa parable of the talents, pag pinagbuti mo ang pag-manage sa iyong talent, ay mag-i-improve itong talent. Meron pang isa, healing. Meron tayong mga nag-aaral ng nursing, nag-aaral ng doctor. Napapag-aralan itong mga talents ito, itong mga gifts ito. Ang faith, kung gusto niyo pag-aralan ng faith, basahin niyo sa Hebrews 11. Tapos makikita niyo doon sabi ng Bible, this person, Abraham, was faithful, this one was very faithful. Tapos tingnan niyo ang mga buhay nila at kayahin mo kung ano yung mga decision nila sa buhay para kanyang maging example din sa faith. Healing, napapag-aralan din yan. Pero meron mga talagang magagaling maghilot. No? Meron magagaling. Alam nila, meron silang natural na ability. Prophecy, ang ibig sabihin ng prophecy. Ang mga prophets sa Bible, yun yung mga messenger ng Diyos. Yun yung nagsasabi, minsan nagsasabi sila ng anong tawag na sa hula, future. Minsan sinasabi nila kung anong impress sa kanilang Diyos, ganyan. Pero sabi rin sa Joel 2:28, makikita natin that in the last days, there will be many who will do this. Huwag ka lang maging false prophet. Anong karakteristik ng false prophet? Sinungaling. Pag sabi ng Diyos ganyan, ang sasabihin mo ganito. Huwag lang tayo maging false prophet. Yan ang pagkaingatan natin. Paano natin malalaman ko ang prophet ay false or true? Yun, narinig ko sa labas. Ano na ngayon, sir? If they speak not according to this word, there is no light in them. So, i-check natin sa Bible. Paano natin malalaman kung nasa Bible o hindi? Ayan, babasahin natin ang ating Bible. Proclamation. Meron tayong mga kapatid na hindi sila nahihiya pumunta din sa harap. Mag-preach. Yan po ay pag-aaralan din. Kaya tayo may school. Meron ba tayong school niyan sa Bible? Di ba meron school of the prophets? Narinig ka sa school of the prophets. Kaya kung gusto nyo ma-develop yung gift niya, ayaw nyo mag-aral o kaya manggaya. Manggaya kayo ng panang kailan created, tapos gayahin nyo yung mga gusto nyo gayahin. Meron tayong magagaling magturo. Ito, nandito tayo sa school. Siyempre kung nandiyan kayo, araw-araw niya nagtuturo. Kung may 10 years ng teaching, ako, kahit bali-bali talaga yan, teacher pa rin yan. So, malaki po ang ating sumasaludo po tayo sa mga teacher dito sa ating school. Meron tayong magagaling sa administration. Yan, mag-manage ng mga tao-tao. And meron din tayong gift of reconciliation. Pag sinerch sa inyong Bible, gift of reconciliation. Meron pala tayong gift yan. Pag halimbawa, ang mga kapatid ay hindi magkaintindihan. Hindi pinag-aawayan kung anong kulay ng necktie dapat magsuot sa church. Ano ba yun? Is that a doctrinal problem? Necktie lang pala eh. Meron tayong mga gift na ganyan reconciliation at napag-aaralan din po yan. Pagbabasa tayo ng mga books niyan, and usually ang idea sa gift of reconciliation,
Ika-aralan ng mga tao sa Harvard kung paano pag-ugnay-ugnay yung mga impis na magigera, mag-usap na lang. Usually, hahanap kayo ng mga kapareho. Halimbawa, gusto ko yung necktie yellow, gusto niya yung necktie red. O, away na kami. Pero actually, tawa walang sense, di ba? Pero minsan, we become too emotional with our positions. So, medyo atras tayo. Tapos sabi, pareho naman tayo nag-agree sa 28 fundamental beliefs. Hahanap kayo ng common ground. Agree tayo sa Holy Scriptures, sa God the Father, sa Ezekiel. Pag nakita niyo lahat yung 28 fundamental beliefs, agree kayo lahat. Simula kayo sa Genesis 1. Agree tayo lahat yan. Genesis 1 verse 2. Hanggang makarating kayo ng Revelation. Pag nakarating kayo ng Revelation, nakalimutan niyo yung kulay ng necktie. Dahil na-realize niyo sa inyong pag-ugnay na yung parang pinag-aawayan natin insignificant, di ba? Mas marami tayong parang kaya kahit sino Adventist maka-dibat, hindi naman dibat. Maka-minsan hindi mo naintindihan kasi parang kulang yan. Pag gusto natin makipag-reconcile, madali lang. Hindi nyo nahin ko na yung mga kapareho. Sigurado, at least meron 28 kayong pag-aabihan. Kung hindi kayo sapat, basa kayo muna Genesis ng Revelation. Pag nakabasa na kayo ng 3,000, ilan na verse yung Genesis ng Revelation? 33,000. By the time na-finish nyo, reconcile na kayo malakama. And meron din tayong merong gift sa compassion. This one yung mga girls, di ba? Mga ladies, nakakawa kayo din sa mga respect. Yan, gift po yan. Merong self-sacrificing service. Sino dito yung halos mapagod na mahutong tutulong? Parang nakaka-relate ako dito. Last week, nandun kami sa ating nag-drive ko yung tinawagan kami ni Pastor Joe ng QC. At yung aming speaker nagkasakit. Ako na lang daw, wala. So, ang audience ng mga broadcaster dito sa North Philippines, nakakaba kasi lahat sila may radio program. Pero sige lang, sabi nga ng isang pastor na kilala ko, sabi niya, ang dami niyang position. Ang committees niya sa General Conference at sa NAD ay 27 committees. Susulat siya ng mga books, siya pa ang head ng evangelism ng North America, siya pa ang field secretary. Tapos, susulat siya ng mga books, nagtuturo siya ng klase sa Andrews. Sabi ng mga tao sa Andrews, Pastor, how do you do? Sabi niya, I try my best, I try to be prayer. But if it's not enough, God knows what I cannot do. Bahala na ang Diyos. Basta, subukan na natin ang ating lahat ng mga kaya. Kung hindi natin kaya, hindi na natin problema yun. Bahala na ang Diyos mag-lista sa langit. Kung ano yung, basta yung kaya natin na buwan. And charity. Yan. Ito po ay nag-develop din. Yung may mga dalang biscuit lagi sa kanyang backpack. Pag nakita na nagminumos sa balibalo. Kasi pag binigay nyo ng 5 peso, pupunta yan sa new top at bibili ng rugby. Kaya, mas mabuti pa, ang binibigay natin, baka mag-sumpak pa sa kanila. Bumili ng sigarilyo, imbis na matulong yung pera mo, makakalakanser pa siya, kaya mas minsan mas mabuti na yung sasabihin mo sana Skype, baka sabihin yung advertise ko. Sabuti ka pagkain na lang, para at least mas sigurado kayo na makakatulong sa kanila. Meron pang help and encouragement of people. Pag na-discourage ng ating mga kapatid, anong gagawin natin? Tuluyan na natin mag-discourage. Joke lang. Ating i-encourage kasi yan ay gift. Pag-encourage and to help other people. So bakit? Siyempre, mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi sa Bible, do good unto all men, especially those who are in the faith. Nasaan ba yung verse? Yan. So, meron din tayo sa church natin mga pastoral. Pag sinabing pastoral at saka evangelistic, sa atin usually, parang iisa lang yun, ha? Yung pastor, ini-expect natin maging good preacher. Pero magkakaiba rin pala yung kaunti. Ang ibig sabihin ng pastoral, yung gusto niya alagaan ng mga membro natin. Ang idea dyan is as much, to save as much, as many as possible. Kaya talagang pagbuktok at pag-alagis ng membro. Yung evangelistic, yan naman yung pagsisermon sa harap.
Yan, evangelistic. Ang pastoral yung bibisita sa mga membro, council, yan. Yung evangelistic, sa mga sabi na evangelist, yung pastoral at evangelistic, napakalaking trabaho pareho, kailangan dalawang tao. Pero, kung kaya na isang mabuti. Apostolic, yan, hindi ko pa masyado naiintindihan kung ano yan. Pero whatever that is, it is in the Bible, it is true. Teaching ministries, particularly needed to equip the members for service. Dahil hindi natin kaya tapusin ang gawain, kailangan natin turuan ng ating mga kaibigan kung paano gawin. Para pag tayo napunta sa ibang lugar, pwede na natin magpatuloy ang gawain ng Diyos. To build up the church and spiritual maturity. And to foster unity of the faith and knowledge of God. Kaya ako pa ay natutuwa sa inyo dahil ang aga ng layuan nyo. Alauna, 1:30 nandito na kayo. Napakaganda mo yan. Yung iba, tulog pa. Kayo, andito na. Kasi you love the knowledge of God. Siguro masyadong maraming nakain. When members employ these spiritual gifts, so nasaan sino ang may... Okay, sino? Bakit wala akong nakitang singing dito? Siguro bagong invention. Mas nakaka-relate ako, pinaka-nakaka-relate ako dito sa gift of helps. Dun sa Bible, may nakasulat yung gift of helps. Tumulong, magtugas ng pinggan, mag-drive, alam niyo, gawain ng Diyos. Ano ito? Ministry ito. This is a spiritual gift. Magwalis sa church, mag-camera, ano pa. Ito po ang karamihan ng time ko sa ministry ay pagdadrive ng mga ibang tao na gumagawa ng ministry. Hindi po ako nalulugi dito dahil ang alam ko, ito ay spiritual gift. Ang tawag doon, gift of helps. Anything under the po, di ba? So pag nakita nyo, may kulang dun sa ginagawa nila, anong ba magandang gawin? Tansyawan sila o tulungan? Tulungan. Kasi tulungan talaga yan. Pag may nakita kayong mali, hindi nyo gusto. Ano ba? Chismis? O tulungan na lang. Mas maganda tulungan na lang, di ba? Para pag tayo naman ang kulang-kulang ang ginagawa. Alam mo, mahirap talaga ang buhay kung gusto mong perfect yun ha. Hindi na sinasabing hindi naman mag-perfect. Pero tinatawag na tayo ng gusto magita ng perfect. Pero kahit alam natin kung paano minsan, dahil tayo ng tao, hindi natin magawa. Kasi minsan hindi tayo ready. Natutog ba kayo ng piano? Sino natutog ng piano dito? Ay, kaunti. Do, re, mi. Minsan, tingnan niyo yung pyesa. O sino natutog ng violin? Ayun, sa labas. Sino natutog ng flute? Okay, may natutog ng flute. Sino natutog ng radyo? Gitar! Marami tayong kanya sa gitar dito. Pag tinignan niyo yung pyesa, pinakinggan niyo yung MP3. Tinignan niyo yung YouTube, tinutugtog. Alam niyo na kung paano gawin, di ba? Pero pag nandun na kayo, hindi nagagawa. Bakit gano'n? So parang gano'n. Pero kaya magtulungan lang tayo kasi sometimes tayo rin yung kailangan tulungan. Okay, that is the result na ba? Do you understand that we all have spiritual gifts? Yes. And do you also understand that at least lahat tayo pwedeng tumulong? Yun ang nasusure ko. At pag ginagamit natin yung aming pagtulong, ang na-observe ko mga kapatid, dati hindi ako mahilig sumimba eh. Pero pinilit ako ni Pastor Paulo sumimba. Minsan, kachat ko siya, midweek na, alas 7 na, kachat ko pa yung, ang tawag sa maraming pastor sa PSC, yung chief pastor ba tawag? Senior pastor. Kachat ako, sabi niya, Sir, punta ka na dito sa church kasi ako ang speaker. Normally, tinatawag tapos ngayon pag wala akong part, kasi kung gagawin ko rin, uupo na ako rin. So, napakalaga na i-share natin yung mga part sa ating brethren. Eh, nahiya naman ako hindi pumunta kasi yung pastor na mismo,
There are 3,000, 5,000 people in AEP at in-invite pa niya ako personally para makinig sa kanyang sermon. So ako yung pumunta doon. At marami siyang pinapagawa. Mabuti naman. Kung natulong tayo sa gawain, dyan nalakas ang ating pananampalataya. Pero minsan mga kapatid, sa gawain, hindi natin alam kung saan mapunta at saan gagaling. Kasi minsan, perfectionist tayo. Ano bang gagawin dyan? Sino speaker? Anong topic? Sino kakantagin yan? Pag hindi mo alam lahat, para ayaw pumunta. Minsan noon, ganyan ako. Kung hindi ko alam kung ano gagawin ko, ilan ang kasama ko, ano yun, lahat ng may lipas, ganyan. Pero, kahit tanuhin ko ng tanuhin, bigyan, minsan mag-bagram ako. Kung hindi mo alam kung, kahit tanuhin ko ng tanuhin, kaya alamin ko ng alamin, mas maganda may plano. Pero ang gawain, sabi ko sa Bible, ang Holy Spirit, hindi mo parang hangin. Hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan mapunta. Naalala mo lang, bumabay yung magulo. So parang ganyan minsan ang gawain sa aking observation. Although planning is very important, but we should be always ready. Ready, magbasa ng Bible, ready, mag-pray, mag-ano, kasi kahit anong nangyari, dapat ready. Kaya, dinasakay ko na halos lahat sa van. May projector, may sound system, may camera, may organ, kasi pag minsan dati ko sa church, walang gitara. Anong ginagawa ng gitara ko sa bahay? Nagtugtog siya mag-isa doon. Anong ginagawa ng sound system sa bahay? So, yun ang aking na-observe. Yun pa ang observation. Hindi ko sinasabing gawin yun na observation. And, okay, let's continue. All of us have spiritual gifts. There is an opportunity to improve all our gifts. And God gives us these spiritual gifts for the church. And ito po ang gamit ito. Sino ang mga natatakot pumunta dito sa harap dito? Okay. Magtatanong po ako. Sino ang nakapunta na harap sa harap dito? Pakitaas ka na ng kamay. Yung hindi nakataas ng kamay. Okay. Sino ang hindi pa man lang na-request pumunta dito? May isa. Nagtataas ba siya ng kamay? Isa. Okay. Kayo ba natatakot dito? Hindi. Okay. Mabuti. Sino ang kinakabahan mag-pray? Halimbawa, i-request kayo. Kinakabahan kayo mag-pray kayo. Sir, kinakabahan pa rin kayo mag-pray? Okay. So, nakita niyo ano ako? Si Brother Manny, si Sir Manny, kinakabahan pa rin daw siya mag-pray. Ibig sabihin tayo mga mas bata-bata pa. Huwag tayo masyadong kabahan dahil si Sir Manny kinakabahan pa eh. Huwag kinakabahan. Kasi si Sir na, kinakabahan pa eh. Ako rin minsan kinakabahan din. Dahil, pero araw-araw kasi ako sa nagtuturo eh. Kaya kumapal na yung kahit hindi alam mga nagtuturo. So na-improve po yan. Basta pag may opportunity, huwag lang kayong try na huwag mong hindi. Katulad yung principle ni Pastor Ron Cruzay. I try to prepare what I can do. I try, but what I cannot do, God knows. Pero pag may opportunity, ni-request ka, sige. Pero try mo na to prepare. Yan. Sino ang kinakabahan dito na mag-sing dito sa harap? 1, 2, 3. Halika kayo, nakanggalin natin ang kabahan niya. Paano natin ma-comfort itong mga ating friends na kinakabahan? Mamaya, merong encouragement tungkol sa singing. Okay. Yan singing niya, bakit nga ba kayo nakabahan ko? Kasi hindi pa sa ngayon. Siguro, more and more, kanta mo na kayo sa CR, pag hindi na kinakabahan sa CR, sana kayo rin sa may labas, sana na. Tapos, punta kayo sa church, pag konti na ang tao, kunyari naglilinis kayo sa church, kumakanta pala kayo, konti-konti. So, na-improve ko yan. Parang ginatara yung audience, tapos mas lalong maintain yung confidence niyo sa pagkanta. At saka, how about to read the Bible? Ito, madali lang to.
Kung request kayo ni Brother Mer na magbasa ng Bible dito sa harap, kakabahan ka o hindi? Very good. Mga bata na talaga napaka-honest at napaka-plain. No? So, wala namang kinakabahan magbasa ng Bible. Alam niyo kung bakit? Matindi ang Bible. Pag binasa natin ang Bible, kahit basahin mo yan sa harap ni Noynoy Aquino. Bakit? Kasi nung nag-old siya, nakapatong ko na niya sa Bible. Sabi, President, basahin mo yung inood mo, yung kamay mo na doon. Buklatin mo na. Napakapangyari ng Bible. Kaya po tayo yung pag ang babasahin natin ang Bible, sabi na yung direct, one line of scripture is far more worth than 10,000 ideas of men. Isang line na scripture ay mas matindi pa kaysa 10,000 na paragraph o line na invento ng tao. Ganyan ang pamilya natin ng Bible. So pag ganyan na request ng bagbasa ng Bible, very good. How about mag-preach? Sino ang makabahan pag na-request mag-preach? O, sinong hindi kakabahan? O? Wait nga, sino po ang makabahan pag na-request mag-preach? Marami-rami. Dahil, mahaba-haba yun, parang mag-report, sir, no? Nakapag-report na ba kayo sa class? Ito, mga estudyante ko, magagaling natin mag-report ko eh. Diba, pag nag-report kayo sa class, nag-prepare ka na yung 2 araw. How about mag-lead ng inspiration? Sino ang kakabahan pag nag-lead ng inspiration? Ay, diba? Mabuti na lang dito, maraming kumakanta. So, pwede tayo magpapamag, palit-palit yan po ay na-improve. Ang sabi nga, practice makes perfect. Pero sabi ng iba, pag mali yung pinapractice mo, hindi magiging perfect. Diba? So, practice makes permanent. Kasi pag mali yung pinapractice mo, mali na talaga yung ginagawa. So, huling tama natin. Halimbawa, sa preaching, nandiyan naman ang ating mga guys, ng mga theologian. So, pwede natin silang kumuha ng advice para ma-improve ang ating preaching. Halimbawa, for inspiration, nandiyan yung mga ating mga mahilig sa music. So, pwede natin kunin ang kanilang mga advice para ma-improve ang ating gifts. Ang isang tip ay, script. Minsan, iniisip ko, kung ako mag-present, ganito ba isip mo, ganito papagutin. Pagdating doon, wala na. Dahil, pag nakatingin yung mga tao, bigla mo na lang makalimutan yung gagawin mo. Pero pag binigay ko din sa PowerPoint ko, pag nandyan, maaalala. No? Minsan, ang gandang idea, ay, nalimutan ko. Sayang, sir. Manalangin ang basahin na lang. O, tinatanong ni Sir kung pwede daw manalangin na basahin. Ano palagay niyo? Hindi daw, sir. Okay. Inupian na lang yung pala namin. Tapos nung ilipat na Ilipat ka na ng iba. ay hindi natuloy. Takbo na takbo siya. Napaka-interesting na pagbiyan siya. Meron daw nag-pray, huwag na natin sabihin sir kung saan. Kung anong nationality. Nag-pray daw. Sige daw. Sa Manila, sa Italia, nangyari. Oh, sa iba daw sir eh. Tapos, nag-pray siya kasi mahirap yung language. Nag-try siya mag-pray sa English. Nilipad daw yung kanyang notes. Hinabol daw. Yun po. Meron pa. Ang question eh, pwede mong basahin ng prayer. Ayan po ay i-research ko siguro. Kung pwede o hindi pwede. Kasi dalawa posisyon, pwede o hindi pwede. Hindi naman tayo pwede, hindi ako pwede magsabi sa harap ng camera, lalo na. Nasasabihin kung pwede, na
So, pero ako po, minsan kasi hindi ko maalala kung ano kaya pray. Pero, lalo na minsan, actually gusto ko pang ilagay sa PowerPoint yung prayer ko eh. Para malaman nyo ng biblical. Kasi, paano ba tayo mag-pray? Una, nakapikit ka. Pag ikaw ba'y nakamulat, concentration ka kaya, at ang isa pa, pag-pray tayo, dahil galing sa puso mo talaga. Kasi magipag-usap sa Diyos yan eh. Pag sinusulat mo kaya, yun kaya ay galing sa puso mo, yun ba yung talagang nagipag-usap ka na sa Diyos? Diba? Hindi na bagay na, kahit wala tayong Bible facts na binabasa, eh, pwede nagsabi na gano'n. Yung gano'n, hindi pwede. Meron pong view dito si Sir. Mas maganda daw, talagang galing sa puso. Yun po ang pinakamaganda sa akin. Pero, may kwento na ako, para hindi tayo magtawin-awin dito. Meron akong kalibate. Meron akong kalibate dito sa akin. Kaibigan kong malalim. Mahilig kayo mag-debate habang mag-drive. Nung galing kay Rasi. Sabi niya, alam mo, mayroong mali tayo mag-pray. Saan ka niyo? Dirin mo, pag tayo na nanalangin, sasabihin, Our Father in Heaven. Tapos sasabihin, when you come back here, ang babalik dito sa earth, si Jesus hindi yung Father. Sabi ko, gano'n ba? Hindi ko alam yun. Buo kayo dapat namin ibigay ang ating mga doctrine. Kasi mga prayer natin, kung saan mapunta. Naalala namin ba isa namin, yung Jesus name, pero mamaya sasabihin natin, when you come down. Sabi ko, hindi ko alam po. Ayaw natin gumawa ng position na hindi tayo nagbabasa. Mabuti pang basa muna, bago naman ang position. Pero, sabi ko sa kanya, inilusot ko po. Sabi ko, ako naman ang ngayon pag-usap sa Diyos, kung nagkaintindihan kami, hindi. Nakakailan mo. Diba ka mga kapatid? Joke lang na. So, hindi na naman siya, pero nagtawa naman. Dahil, o ka naman. Kami nag-uusap ng Diyos, bakit ka nangyarap kung by the Father ako nakatingin, tapos bigla na kami nakausap ko, si Jesus din na pala nakatingin. Siya nakatingin, hindi niya nakita na iba na pala yung kausap ko. So, yun ang aking palusot, pero hindi ko ako yan lang. Anyway, pwede. So, get ko, ang isang tip ko para sa nandun ako sa mga theological ko, pwede tayo magkaroon ng mag-view. Sa akin pala na ganito. Ang position ng church ganito. Siguro ganito. Pero pag hindi talaga natin alam, siguro itanong na lang natin kay Jesus mo. Ay, paano yung nanalangin si Jesus na yung sa robes, he look up to heaven and then, I'm not sure. Never. Pag hindi natin sigurado, hindi natin sigurado. Mabuti pa aminin na hindi natin sigurado. So, napaka-importante ng pag-i-speak. Halimbawa po, kayo ang President ng Pilipinas. Hindi ko kayo, pag-friend ko na kayo, kahit ako yung ambassador ng Pilipinas, minsan mas maganda rin yung may lista. Ito po ang kailangan namin, ito ang kailangan. Pero kung makakalimutin, paano sir kung makakalimutin talaga ako? Hindi mo matawag mo ganun eh. Kailangan ng lista. Pero ang pinaka-idea ko yung sinasabi niyo, yung mga nanalangin kagaling sa inyong puso, alam niyo mga kapatid, yung ganyang palalangin, ang kita mo talaga, maramdaman mo ang audience madala. Masense nila na kausap mo ang inyong kaibigan. Meron pang isang kaibigan na kaibigan. Yung matagal daw manalangin sa church, hindi na nanalangin sa bahay. Bakit? Naipon yung panalangin. Nandun sa church lahat nila. Sana mapaglagay ko yung reference eh. Pero hindi ba na kung nasaan. Pero yung idea na natin. O nga naman no? Pero kung lagi mo kausap ng Diyos, pag kakausapin ng church, kunti na lang. Kasi napag-usapan niya eh. Diba? Parang yung-confirm na lang formality or formality. At isa pang tip para ma-overcome yung stage fright, ano kung preparation. Talagang preparation. Topic mo yan. Pag hindi nila alam nila, tapos hindi mo alam, ikaw talaga ay makakabahan. Pero pag talagang mas alam mo na nag-prepare, paano research, paano nag-prepare? Ang lawyer. Meron tayong kaibigan, meron tayong kaya ng pastor na lawyer din. Hindi pa siya nakaka-push ng isang court case. Forever mo. Wala pa siyang natatanong case. Ang ginagawa niya,
Pag meron siya kaso, i-research sa lahat ng positive. At i-research sa lahat ng negative tungkol din sa kaso niya. Para pagdating niya sa courtroom, alam niya lahat ng pwedeng itanong ng karabat. At alam niya rin kung paano sasagutin. Ganyan din po ang ginagawa niya sa Bible. Pag meron tayong i-research, may tayong i-research, i-search mo lahat sa Bible. Genesis to Exodus, using your software. Lahat ng instances, ano tungkol sa prayer, tingnan mo lahat ng possibilities. Para pag may nagtanong, yun. Ako, i-search mo pa sa Spirit of Prophecy. Pag na-list na may lahat, hindi na naman kasya sa napakahabang timetable. But at least, you are prepared to answer everything. At saka mga kapatid, minsan ang isang paraan para hindi ka masyado matakot pag nagpunta ka dito sa harap is pag tinutok mo yung attention mo, hindi sa sarili mo, kundi dun sa message. Iisipin mo na ito ay mga tao ng Diyos. Ako rin, anak din ako ng Diyos, anak ng Diyos. Ang Diyos na dito sa simbahan. At merong mensahe na galing sa salita ng Diyos na kailangan marinig ng mga tao. Pag ang attention natin ay napunta doon, hindi na yung sarili natin ang mawawala na tayo sa message. Ang isa pa, be filled with the Spirit. Merong mga tao na pagpunta sa talagang nararamdaman natin na these people are, sabi nga sa Bible, filled with the Spirit. Talagang nasa puso nila ang Spirit ng Diyos. Meron ba kayong kilala ng picture? Sino po? Example. Si Paul. Sige, ano lang tayo sa Bible para sigurado natin. Sa Bible. Si Paul. Susulat siya sa Ephesians, sa Galatians, Thessalonians, Corinthians. Ito yung mga taong filled with the Spirit. Ang ating mga elder, ang ating mga pastor. Ito po ay mga ordinadong mga pastor, especially mga pastor. Anyway, gusto ko lang pong i-advertise ng ating mga pastor. No? Sabi din sa writer sa NGO, ang ordination program, kaya para may taas po natin ang respeto natin sa mga pastor natin. Ang ordination program ay napaka-special para sa sanggunian. Ito po ay specially invited ang Diyos mismo at ang mga angels sa ordination program. Kaya po, pag nag-ordinate ang pastor, talagang napaka-special ang program niya, ang Diyos at ang angels and angels. Kaya, pag tinasan nila yung mga kamay nila sa mga kapwa ng pastor, yan po ay napaka-special na operation. Hindi lang tayo yung mga tao ng dyan, pati ang angels. So, ganoon na lang po ating pag-respect sa ating mga pastor. Ang mga elders din po ay ganyan. In a certain way na ina-assign ng Diyos na mag-alaga sa ating mga kapatid. Pag meron kayong nakita, ito. Sinong gusto, favorite niyo yung pakinggan sa 3 again? They actually go bachelor. Mark Tinggi. Sinong favorite si Mark Tinggi? Ako. Sorry sir. Go bachelor. 1, 2. Sinong David Ashley? Yan. Favorite niya si Pastor David Ashley. Sino pa bang nakikita sa Stephen Bo, sino favorite preacher? Sino favorite preacher? Si Kuya ano? Sino? Anidi? Oo. Mga stories sa family nila. So, pag nakikita natin yung mga favorite preacher natin, tingnan natin yung kanilang mga style. At yan po yung ating pwede gayahin. Tapos pwede natin tingnan yung kanilang testimony. Paano ba siya naging ganun? So, we can also copy. Sino yung mga favorite nating character sa Bible? Sino yung favorite niya? Si David. Yan si David. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay. Si Goliath. Namatay si Goliath. Sino yung favorite niya? Si Isaiah. Hindi masyado sikat, no? Si Isaac. Si Abraham. Ito po yung ating mga model. At pag ating binabanggit at in-advertise at sinipento, ito po yung nare-refresh sa ating mga isip. At napakaganda dahil magpunta kayo sa Adventist School, yan ang tinuturo ng Adventist School.
Tapos, ang isa pang tip sa stage, kapag kayo nagsasalita din sa harap, i-monitor yung mga yung mga, huwag kayo matakot sa mga tao, hindi ganyan siya. Sabi ng yung aking kasama mag-present sa NTC Communication Leaders Conference, niya, sir, tayo ang makakatalin mamayang gabi, kasi kami na, sir, ngayon sa AWR, NTC. Tayo ang makakatalin, sabi ko, hindi sir, tayo ang makakatalin sa kanila. So, ang isa pang tingnan nyo yung audience, tingnan nyo, tanalangin nyo sa Diyos, ano po Lord ang kailangan nito mga anak ninyo? Masabihin, dahil na ako nalalaman. Ano po ang kailangan nila malaman? Ano po ang kailangan nila pakinggan? So, parang tayo lang ang mapapagamit sa ating Panginoon. Ano po saan ko sila ma-encourage? Tapos pag namamonitor natin yung audience, nakikita natin kung sila inaantok na. Pag inaantok na ang audience, hindi dahil tulog ang speaker. Okay. So, and then we should, ito ang aking pananaw. Pag hindi ko alam, mas mabuti yung sinasabi ko hindi ko alam. Be honest with the Bible. Alin ang galing sa Bible? Minsan kasi nag-mix. Yung pala, wala ng reference. Yung pala, puro-puro opinion lang natin. So, pag nasa Bible, nai-establish yan. Pag galing sa Spirit of Prophecy, o pag ako yung opinion lang natin, kaya view. Okay. Pag opinion, medyo may laban-laban natin. Pag view, pag tayo maglalabanan, yun ang pananaw ko eh. Ito ang pananaw ko. So, hindi naman kailangan pare-pareho ang kulay ng ating necktie. Kung hindi naman tayo o kaya, may isa pang term, para hindi masyado emotional yung ating mga differences. Observation. Ang observation, hindi ko kulaan. Bakit? In-observe ko lang eh. This is the observation. At yung speculation yun, medyo. Pag meron tayong naisip na gusto natin itulak, yan, baka tayo magbintangan ng speculation. Kaya pinakamabuti pa rin ay from the Bible and from Spirit of Prophecy. Sabi ko din sa aking mga kaibigan ng mga tailor dyan, huwag na nga kayo mag-present na wala sa Bible at wala sa SOP. Sabi naman, grabe ka naman, sir. Ano yung mga testimony? Okay. Testimony. Siyempre, sabi sa Ellen G. White, in the end times, dadami yung testimony. Bakit? Kasi the Holy Spirit is being poured to all flesh. Dumadami yung mga ganang kwento. Okay. Sino dito ang nakapagbasa ng buong Bible? Praise the Lord. Ako hindi pa pala ako nakapagbasa ng buong Bible. Pero napakinggan ko. Dahil meron King James and King habang ako nagdadrive, piniplay ko doon sa player. So, sa dami-dami ko nang dinadrive rin, pabalik-balik, mabagal ako mag-drive para mas marami ako pakinggan ng MP3. Kahit araw-araw pa ako mag-driving kung saan, hindi ako lugi. Kahit na ako nagpapakulo, bakit? Salita ng Diyos na napakinggan. Kung hindi ko pwede lugihin ang traffic, wala akong tao sa traffic. Ang maganda pa nito, pag tayo nagbabasa minsan, hindi pa na kaaway natin yung mata natin hanggang makatulog tayo. Ito ba yun? Hinihipan daw yung mata. Nung po sa pinanggalingan namin sa Nagabi, meron na mag-possess din minsan, mga bahay. Sabi niya, may nakikita siya mga duwende sa church. Sabi ko, totoo ba yun? Pastor, may narinig ako lang. Sabi yung Pastor Vergara, oo yan sir. Kasi yung isang mag-possess din sa Nagabi dati, nakikita niya yung duwende, hinihipan yung mga tao sa church. May pamay-pay na gala. Hinihipan na gala. Nakakatulong. Naku, nung may kwento ko sa mga kaibigan kong mahilig matulog sa church, hindi na sila natutulog. Dahil hinihipan daw ng duwende yun eh. Tapos may mili daw yung mga duwende ng hihipan. Yung mga kaibigan lang nila ang hinihipan. Yung matitibay, hinihipan. May reputation ako, kung sabi lang ito ng isang pastor, siguro pananaw niya naman. Pero pag sinabi ng dalawang pastor, siguro medyo may kaluhanan. Pero pag sinabi ng tatlong pastor, tayo medyo seryoso na ito. Kaya, nag-agree. Maraming pastor na nag-agree sa dahil sa mga testimony na talagang meron ka nang hihihip. Ang question ko na lang sa isip ko,
paano nangyayari na yung iba nahihipan niya, yung iba hindi? Bakit yung mga kaibigan ko tulog lagi ako hindi? Ngayon, ayaw na matulog. Sabi ng iba mga pastor, pag in-entertain mo ang mga temptation, mas hihina ka. So, yung modern sorcery daw, yung mga drama, yung mga makumundong mga palabas, yung mga, ayun na sabi niya, yung mga, lalo na yung mga spiritualism na, diba? Yung mga nanonood din kung ano ang nabubuhay ng isip nila. Pag in-entertain natin yung mga yan, we are giving permission to the enemy. Yung mga drama. Kaya pag nandiyan na sa, may kilala pa kayo nito. Inspiration, gising. Offering, gising. Special number, gising. Sermon, tulog. Closing prayer, gising. Closing song, gising. Huwag kayo masyado magtingin-tingin sa mga kasama nyo. Ituturo nyo. May mga kaibigan ako ganyan. Talagang whole Sabbath school, gising. Pag tumayo na yung preacher sa harap. Massage mo nga ako, friend. Massage. Sa kamay. Nung narinig kong inihipat, may ganito ka sa nila. Sabi ko, ano ba? Sabi ni Pastor Bob, sabi na, pagtingin ko sa church. Okay. Nakarayo yung aming kwento. Ano yung favorite book niyo sa Bible? Daniel? Wow! Revelation? Daniel. Psalms? Proverbs? Proverbs din. Ilang beses yung nabasa yung Proverbs? Many times. Kahit minsan, hindi mo alam kung anong kinalaman yung verse ng previous na verse. Kaya yung mga sermon ko pag hindi organized, sabi ko katulad ng Proverbs. So, i-recite na natin sa inyo mga bata. Books ng Bible. From Genesis, Exodus, meron ka ganito, di ba? Kata tayo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Judges, Proverbs, Justice, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, David, Jeremiah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the last book, Malachi. Okay. Yan po ang ating in-memorize ng elementary. Sa New Testament, meron tayo Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, and the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, and the book of James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd John, Jude, and Revelation. Memorize nyo na? Yan po, ang kanta ay nakakapadaling mag-memorize ng ating Bible, pati yung ating mga... So, nauna po yung Genesis, yung Pentateuch, mga kwento. Ganyan, tapos nandiyan yung mga prophets, tapos nandiyan yung mga Gospels, tapos nandiyan yung messages to our church, tapos nandiyan yung Revelation. Yan po ang summary ng Bible. And then, napanood niyo na ba yung Gospel of according to John movie? Di ba? Naku, ang ganda mga kapatid. Ang ganda dahil Bible. Word for word from the Bible ang kanilang script. Walang ganda. Meron ganda din. Yung mga sabi text. Pero lahat ng sinasabi nila from the Bible, word for word, basahin nyo. Kasabay niyo yung movie. 3 hours kayo manood. Matapos niyo ang book of John. Yan po ay gawa ng alimutan ko. Pero bumili ako ng original dahil ayaw ko ng pirate. Siyempre, diba? You have to be models. Tama kayo, tama. We have to be a good example. Yes, nameless. Right?
Oh, kaya bumili ako ng original, 400 na ito rin. Kaysa naman mapagbinta naman ako, magpa-participate sa... I am not respecting copyright. Kailangan natin i-respect ang copyright mga kapatid. Kasi mo bakit? Sabi ng mga kaibigan kong iba, sir, yung copyright naman na yan, wala naman tayong pera, tapos we have the right to copy. Sabi ko mga friend, ako yung nag-isip kung anong sasumbat sa'yo. Ako yung nag-isip. Sabi ko, kung hindi natin nire-respetuhan ang copyright, Xerox na natin ang Bible story, ang heaven mo. Patay ang ating literature imagination. Kanya-kanyang pa-Xerox tayo at kanya-kanyang benta. Maintindihan nyo lang yan pag kayo lang ninanakawan. Kung kaya mo ito, kayo ang PH. Tapos pinaka-Xerox yung kanyang mga book at binibenta. Kaya pinaka-Xerox lang para hindi kayo mabenta. Di ba? Mararamdaman natin pag tayo na yung victim. Ngayon na naiintindihan natin, pag ginagay natin ang ating kalagayan dyan, naiintindihan natin kung para sa ng batas ng copyright. Kaya, yan sabi niya sa Bible, do not give a man if he steals if he is hungry. But when he is cold, he must face it and cold. Anyway, yan, nasa mga pupululoy tungkol sa copyright. So we have to try to be good example even in our practice. Kasama dyan ang mga books, mga MP3, mga video, mga software, mga point, hindi naman masyadong sa points, sa mga sermons, sa mga ganyan. But we have to respect this. Okay. Napaka-importante ng Bible. Noong unang panahon, bawal basahin ang Bible. Pero talagang nag-decrease sila ng basa hanggang sila yung pinagpamatay. Ngayon po, free ang Bible. Kaya we should appreciate, we should read the Bible. Kung gusto niyo kumopya ng sir. Sabi ko naman na hindi nagbabawal ng basa. At gusto basahin ng tao. Ngayon pa, libreng basahin. Ayaw nila basahin. Yung na sir. Dati pinapatay, ngayon namamatay na dito na ako. Dati daw may pinapatay yung gusto bumasa. Ngayon yung namamatay na hindi pa nakakabasa. Kaya ba tinatawanan natin ang ating sarili? Mismo, sabi ni sir. So ano pong suggestion niyo sa ating sarili? Tayo-tayo lang naman nandito. Tayo ay... pero actually, I really admire this church. I praise the Lord for playing on Yaba. I praise the Lord for you that you are here in the afternoon and trying to know these things. So, yan po, alam niyo mga kapatid, ang isang reason kung bakit na-appreciate ko talaga yung Bible. Nag-attend ako sa IAS by God's grace. Hindi naman ako talaga I don't have the right to go there. I'm not enrolled. Pero by God's grace, imbitahan nila ako mag-video doon. Ang gift of helps yan. Kung hindi ako mahilig mag-video ng kung ano, siguro hindi ako nakarating doon. So, pinag-invite ako mag-video doon. Theological forum mga kapatid. Sabi nung iba kong kaibigan, huwag kang pumunta din sa'yo kasi magugulo. Nakakala pala. Pero sabi ko, hindi, I think the Bible is, in-invite naman ako. So, bibigyan na ako, I will serve. Pero dun ko mga kapatid na-realize, ang Bible talaga ay buhay. Buhay ang Bible. Napaka-makapangyarihan. Ang talagang diniscuss na, hinalukpak, walang tapos ang pagharumpak. Kaya pala, sabi sa scripture, forever, harumpakin natin ang salita ng Diyos. Napakarami yan sa amin. Pag binanong nyo yung, binasa nyo yung mga thesis dissertation ng mga ating scholar sa IAS. Kaya tawag kong scholar marami dahil maraming estudyante dyan ang walang pabayad. Hindi scholar ng church. At dyan ko rin appreciate ang ating organization na Seventh-day Adventist. Yung pinakamagaling ng mga pastor sa mga congress, mga missions, pinakamadala doon, maraming mas lalong buhay. Kanyang gagana ng ating Adventist organization. Kaya kung kayo may barang na bullshit, ewan ko, mag-hire kayo ng kasi maraming PhD ng IAS para matalo niya ang Adventist Church. Mag-hire kayo ng napakaraming doktor para matalo ng sarili ng Bamsi. Saka kung malalo pa, sakit na ulo. Mabuti na lang. Hanapin niyo pa ang inyong place sa prophetic time chart. Saan nyo lalagay yung ano dyan? Di ba? So, kailangan natin i-remind yan sa iba natin kaibigan na medyo
Nadidisid ng iba. Sabi pa, kung gusto niyo maging mas matalino kaysa teacher niyo, sabi sa Psalms 129:9, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Kung kayo'y selfish, magbasa pa rin kayo ng Bible. Bakit? Tatalino kayo. Selfish yung motivation. No? Common sense. So, ano po, lahat tayo, all of us want to be more understanding, have more wisdom and understanding. And one of the solutions here, in fact, Ellen White says, for intellectual development, nothing is better than studying the Word. Yan. Naka-recite na tayo ng books ng Bible sa ating photokanta. And then we also have King James and King. Yan, kasi ang topic natin ngayon is getting techy with Christ. So nakakatulong po ito. Kung noong unang panahon, ang God's Word ay naka-imprenta sa isip ng ating mga kapatid, Adam and Eve. Pero nung makakalimutin na ang tao isinulat sa bato, kaya nakalagay, remember, the Sabbath day to be holy. Nung mabigat dating yung bato, sinulat sa scroll. Iba-ibang technology mo yan. Yung sa aming subject na management of technology, na tinuro sa amin, sa book, na meron tatlong klase ng technology. Merong low-tech, middle-tech, at high-tech. Yung low-tech, in 50 years, hindi nagbabago. Example, yung bilog pa rin. Technology yan, pero hindi nagbabago yun. Yung middle-tech, mga in 5 years or 10 years, yun, nagbabago siya, hindi gano'n. Example, yung ilaw. Diba? Matagal yan yung incandescent. Tapos after maybe 10 years, hindi ko sure, naging fluorescent. Ngayon, meron ng mga LED. Pero after several decades, media technology yan. Yung high-tech, katulad ng cellphone. Pag gawin mo, pag tingin mo, may mas maganda naman. Hindi mo pa nga nabayaran yun. Yun yung high-tech. So, itong technology ko, yung ginamit yung dati sa Bible. Nagamit sila ng mga scroll. Yung iba, sinulat nila sa mga pader, sa mga kuweba. Yung mga sa scroll. Tapos, ngayon, nandyan na yung, dahil mahirap scrolling yung scroll, pag gusto mo basa sa Revelation, iikutin mo pa ng maraming makarating mo sa dulo. So, naka-invent naman silang bawang technology. Yan, libro. Bubuklatin mo, kahit saan ka pwede mabuklat. Random access para sa computer. Tapos meron naman bago, dyan na sa mga cellphone. Ang cellphone natin, kung meron Java games, pwede rin po yan install ng King James Bible. Ang tawag natin mo sa internet ay gobible.java. Pag pwede kayo install ng Java games dito sa Bible mo, sa cellphone mo, pwede rin kayo install ng Bible. Kung Android yung cellphone nyo, tingnan nyo siguro yung mga huhugutin mo sa mga pinakamura ng ito. Kung Android, maraming Bible. Kung iPhone, wala na akong huhugutin. Doon sa bahay. Meron maraming yung Bible, meron pa nag-i-scroll ng sarili, tapos nag-recite. Ganda. Pero kung gusto nyo free, meron dyan sa mp3bible.ca, pero dyan ko in-download na aking King James MP3. Yan po ay i-encourage yung ibibigay for free. Huwag lang ibibenta. So, kopya-kopya. Hindi ito pirated, friend. Kasi may mabait na binasa nila yung buong Bible sa recording studio para lang makatulong sa propagation. And pag binasa mo ito lahat, nilagay mo lahat sa playlist mo, mga 86 hours total. Pag dinilay mo sa 8 hours a day, dalawang linggo lang na magtrabaho ka ng 8 hours a day, ubus mo ang Bible. Isang linggo halos, dalawang linggo 5 days a week. Pero pag masyado ng marami, ang laman ng, di ba, pag binabasa yung Bible, hindi na mapapasok, parang tulog na yan tayo makakapasok. So, walang problema. Ang sabi kasi the best way to read the Bible is to read a verse and apply it, and then tomorrow, some verse, and then apply it again. Pero wala naman masama na basahin natin yung Bible bago ko. Kasi sabi, and I meditated upon thy word day and night.
Ulit-ulit yan sa Psalms, makikita natin yan. And sa mga bata, yung mga Bible stories. Yung mga kwento galing from Arthur Maxwell. Okay, we change topic. Singing. Sabi ng aking kaibigan na, ito yan, singing. Singing. So, alam ko magagaling mo kayong kumanta. Pero, kunyari lang wala kayo. Okay? So, we sing to convey a message. Hindi lang pala yung maitama ko lang yung notes. Kasi when you're studying music, unang problema, paano tamaan yung mga notes? Sunod na problema, papuntahin ko yung note. Minsan, nandun lang tayo sa tamang note. Okay na. Sunod yan, kung gusto mo pang mag-improve, pagundahin yung note. Yung, sabi ko, depende ko anong gusto yung note. Pambaroki, o hangin, lagi na maganda yung kanta nyo. Sunod yan, papagandahin yung tunog o makangin. Iba-iba. Iba-iba rin ang effect sa mga tao. Yan. Ang sunod yan, sa aking panahon, invento ko lang ito. Yung espiritu kung paano pantahin. Ito mga kapatid, observation ko ito. Kasi, nag-voice lesson ako. Pinilit ako na aking mother mag-voice lesson. Pero hindi ako nagsisisi dahil pinilit ako. Pero yung pag tumatanda tayo, mas lang naging tama pala yung sabi ng aking parents. Di ba? Mas lang tayo tumatanda. Tapos, nakaka-identify yan ng sister ko. Parang, okay. Pinilit ako ng mami ko mag-aaral ng voice lesson kay Ma'am Peñaranda. Ganito pa. Pinaruan ako ng tune, ng tone, at saka sabi sa akin, humarap ako sa amin para makita mo man ako ang itsura mo pag kumakanta. And then, the Spirit, sabi niya, you should internalize. Ito po ang aking observation. Pag ako yung na-assign kumanta, tinatanggap ko, tapos, binabasa ko yung lyrics at least 20 times. At least 20 times. Pag talagang minumuni-muni ko yung lyrics, kahit hindi na naman pindihan yung sinasabi mo, yung pagkakanta mo, yung action mo, yung projection mo, dala yung tao. Dala mga kapatid sa message ng kanta. Kaya, kung kaya mo basahin ng 20 times, 30 times ang lyrics ng kanta at ma-internalize at maging totoo yung kanta sa iyong puso. Na pagkanta mo ay talagang totoo yung kinakanta mo sa iyong puso. Kita mo ang audience talaga ng congregation. Dala sa kanta mo. Kailangan saan papunta yung kanta mo. Kaya namili tayo ng maganda kanta. So, yung ganun yung mga technical is usually i-over-emphasize natin yung S. Bakit mga kapatid? Ang technical explanation ito, yung S, hindi yan basta-basta nakakarin dun sa dulo. Yung mga low notes, mas madali yung mag-propagate sa air. Lalo na yung mga harang. Hindi nakakatawid madali yung S. Kaya, para marinig na malinaw yung nandun sa likod, kailangan natin i-overcompensate yung mga ganun. So yung mga sing, lalakasan nyo ng konti, hindi yung sing. Diba? Pero pag narinig talaga nilang malinaw yung parang clear. Diba? Clear. Minsan yung T, pag sinabi natin tone, pag sinabi mo lang tone, okay, tone, pwede mo rin i-over-emphasize yan. Sabi yan, dalawa akong voice teacher. Yung R na minsan, may R na maganda i-roll, may R na hindi maganda i-roll. Hindi ko alam na rin ang rin. Nakalimutan ko na po. Pero minsan, maganda i-roll yung R. Tapos, ang nakabala natin yung vowels. Pagkakanta tayo ng ano ba amazing grace. Ginagawa yung A, ginagawa yung Z. Yung tapos yung A ang mahaba, ang A yung Z. Yung M, yung vowels yung ginahabaan normal, hindi yung consonants, hindi yung pero pag napunta sa dulo yung mga ganyan, pwede mo rin palagatin. Halimbawa yung T. Halimbawa yung song natin na ganyan sa T o kaya yung paragraph ganyan sa T. Yung sobra. Yung
po, miking. Yan naman, yung mic. Iba-ibang klase ng mic. Yung ibang mic, yan na. Okay. Anong gawin natin? Napagana si Sir. Kasi po, sabi ko ano lahat, one month na tema, Getting Daily with Christ. So, nasa introduction pa lang si Sir. Overview pa lang yan. Bird's view. So, dapat may kasama si Sir ngayon. Kasi nagkaroon ng problema sa Magitas. Ako yung Tuesday pa, kinausap yung grupo, small group, na sila mag-handle ng mga inspiration, yung ano. So, Thursday na text sila, parang may problema pa sila sa Magitas sa conflict. Kasi Sir, sabi ko, kung may invite siya, nung Friday, nung Friday, kaso hindi ganun kabilis mag-asikaso ng Magitas eh. So sa 22, pagtapos na district fellowship sa Friday ay sa next Sabbath, sa Sir pa rin resource person natin, same topic pa rin about technology and religion, using technology in our gospel and our worship, and probably that time, meron na tayong visitor kasama si Sir para mas masaya yung ating pag-worship. So, puputulin muna natin kasi meron pa tayong nag-organize schedule, meron pa mga pag-finally visitation po yung mga teachers. So, in-invite ko po kayo next AY. And then, meron po tayo magkakaroon ng mga freebies, mga CDs by family na magagamit nyo po sa inyong mga electronic devices na ngayon. Lahat ng libre natin namin serving na pwede ipamigay. Lahat ng at kung meron po kayo mga concerns sa mga e-Bible, e-books, kay Mrs. White, next meeting po natin pag-uusapan yun. So, yun lang po. Mga kapatid, bago tayo magtapos ay nais ko na i-announce sa inyo na kayo mga kapatid ay tumayo na para ma-relax-relax tayo mga kapatid. Tayo ay mag-form ng circle.